Magandang araw mga boss. Meron tayong scope na re-reviewin ngayon. Ito ay mula sa Vector Optics. Ang Orion Max 4 to 16 by 44. So may kasama na siyang 30mm na Weaver na ring. 1.2 inches siya, high profile. High profile naman to binigay din. Yan. Yan, makikita niyo yung logo ng Vector Optics naka-etch diyan sa kanya. At maganda yung quality ng mount, Weaver. At kasama din sa loob ng box ang yung bikini cap. Maganda ring option to para sa protection ng mga lens. Meron ding sunshade na 3 inches yung haba at cleaning cloth, user manual at tong scope na nga. May kasama na siyang flip open cap tong scope na to. Magandang option din to para sa atin kasi sa atin flooded ng Discovery na lang tong mabibili natin online. 13.5 inches yung haba niya. 30mm tong tube, side focusing at illuminated. Ang maganda sa illumination niya, hindi buong reticle nag-illuminate. Ang center dot lang talaga yung nag-illuminate. At may stages din yung illumination. Ayan, 1 to 6 itong illumination. On-off yung sequence. Tapos depende sa stage ng illumination. Para lux adjustment niya, nag-start tayo sa 10 yards. 10 yards to, syempre kagaya ng dati, to infinity. Ayan. MOA siya. 1/4 MOA kada click natin sa 100 yards. May direction na yung up and down. Hindi na tayo malilito kung nasan ba yung pataas pababa. Kasi may naka-etch ng direction. Ganon din sa windage, may right to left na arrow. At tungkol naman sa turret, pop-up turret, push lock kung tawagin ng iba. Yan, kailangan mo siyang itaas bago mo siya ma-access at ibaba para mag-lock. Ganon din sa windage. Ayan, madidinig nyo, pino yung tulog at hindi siya mushy kumpara doon sa ginagamit kong Discovery na malaki yung play. Kung iba ang term natin doon, backlash. Ito walang ganong backlash. Ibig sabihin pag gumalaw siya, magkiklik siya. 4 to 16. Kaya yun yung range ng power natin, mula 4 hanggang 16. Smooth yung yung ikot niya. Ayan, maganda yung ikot. May isa pang version nga pala tong Orion. Meron pang isang Orion Pro Max. Second focal plane nga pala to, yung Pro Max, first focal plane. Pero ganun din, ito 44mm na tong objective nito. Tsaka yung eyepiece niya, sinukat ko 40mm. Hindi siya zero stop kagaya ng Pro Max. Pero tingin ko hindi necessary para na rin sa amin ang gumamit ng zero stop kasi nagiging hassle lang yun. Kumbaga kailangan mo pang gamitin yung natitirang adjustment sa scope, babanggain ka na ng zero stop. Kaya para sa amin mas okay itong walang zero stop. Kung bibili ng bagong scope, sa second focal plane na rin ako. Kasi sa first focal plane, pag nasa low magnification ka, ang hirap nang hanapin ng reticle, masyado na siyang payat. Hindi kagaya nitong second focal plane, as is lagi, short range to long range. Yun lang din makikita mong reticle. At pagdating naman sa low light, umiiwas ako dati sa illumination, sa mga illuminated reticle
Kasi nga, dagdag sa weight, yung pati yung baterya, hassle para sa akin. Pero dito, tingin ko advantage nga. Kasi nga, doon sa dating scope ko na illuminated reticle, pagka ini-illuminate ko siya, nagiging glare na rin tong ilaw kasi buong reticle nag-illuminate. Unlike dito, tong dot lang. Kaya kapakipakinabang tong red dot nitong yung illumination ng dot nito. At syempre, yung pinaka-importante sa lahat, itong lens, yung clarity ng lens. So ito ang nagse-separate dito sa ibang silicone based na lens. Itong lanthanum lens daw tong ginamit nito. Pati doon sa HS na Discovery, kumpara sa clarity ng lens nito, makikita mo talaga tong pinagkaiba. Minimal daw tong tong image dispersion, pati itong chromatic aberration na kokontrol nila. At kitang-kita mo naman sa lens na kahit doon sa gilid, mismong gilid ng lens, wala kang makikitang chromatic aberration. Kahit na sa extended na range. Yung isa scope ko pag nasa high magnification na, ayun, nakikita mo na yung fish eye tsaka yung aberration ng mga image. Advanced daw itong pagkaka-multi-coat nito na masusubok din natin na wala daw talaga ang glare, na-eliminate talaga itong glare kahit nasa direct sunlight. At pagdating naman sa sa rigidness nito, ayan, meron siyang 750G na shockproof at weatherproof din. IPX4 yung ang rating niya sa waterproofing. So yun, sa testing natin, undisputed yung lens nito, yung clarity ng lens. Ang tanong na lang na hindi naman siguro magiging tanong na yung tracking. Yung tracking na vertical tsaka horizontal, kasi marami na rin nagsisipag-review nitong vector optics dito sa YouTube na pinapakita yung performance ng vector optics, kaya wala na tayong doubt doon sa tracking nito. At tungkol naman sa price range, yung pag-usapan natin, ito nagpipresyo to ng siguro sa 6 to 7,000, pero regular price niya inaabot ng 12,000. So yun, kung mag-a-avail kayo nito, hintayin nyo yung mga promo para makakuha kayo sa mas mababang halaga. Kumpara doon sa sa common na mga scope na mabibili mo sa online sa atin, napakalaki ng pinagkaiba. Marami na rin tayong nahawakang scope sa ganitong price range at masasabi mong mataas tong kalidad nitong vector optics. 3.8 inches tong eye relief nito. Nitrogen purge din to para sa mas malinaw na lens. At yung battery nga pala nitong ginagamit ay CR2032. Ayan, dito nyo papalitan ng battery. Tingin ko ang pinagkaiba lang ito sa mga ganitong scope sa laki niya ay yung weight. Common size scope ay 600 grams. Ito umabot siya ng 700. Mas mabigat siya ng konti. Ito meron siya serial number din sa ilalim. At may iba pa, alam ko may iba pang kasama tong mga token mula sa Vector Optics na hindi na natin may papakita ngayon kasi hindi nadala nung may-ari na si Twitcher. Yun lang mga boss, tingin ko sa price range na to tsaka sa quality ng scope, hindi tayo magkakamali dito sa Vector Optics na Orion Max. Nasa isa inyo na lang kung Max Pro o Orion Max. Pero siyempre sa Max Pro medyo mas mataas siya ng konti. So yun lang mga boss, at sundan nyo na lang yung susunod natin mga video na gagamitin natin to Orion Max na to. Ganun lang mga boss, paalam.